Yung wala kang magawa, tapos borda-borda lang, dito lang sa kwarto, feel at home, relax. Feel at home pala. Ano ba yan? Tara, halik kayo, tingnan nyo ang aking bordado. Hindi pa po magaling, pero oks naman. Awa ng Diyos, ayan. O, diba? So far, so good. Unti-unting natututo. Oh, ayan na. Tapos, pinuboldahan ko ng puso siya. Hmm. Tapos, o, diba? Red and green. Pwede pa bang magsaba ang red and green? Ewan. Basta, ito ang gusto ko. Para, magkabilaan. Tapos, lalagyan ko po siya rito ng, magtatahi po ako ng mga, kahit ano, dito, dito, dito. O, diba? Yan. Relax, relax lang. Pag may time, sa kwarto na lang mag-stay. Yan. Tara, samahan niyo akong magbordado. Oo, hindi pa po tapos yung pangalan ko. Crooked, crooked pa. Hanggang dito na lang. Thank you for watching. Ayan, nagkalat dito sa aking kama ang mga sinulid. Mag-ingat-ingat. Baka mamaya matusok ako ng mga karayom. Ayan. Okay. Aria. Hanggang sa matapos ko to. I hope matapos ko to. Kahit crooked yung pangalan ko. ANA. Actually, Annalisa po ang pangalan ko, pero binaliktad ko lang po sa aking pangalan sa YouTube. Asilana po yun. Pero pag binaliktad mo po yun, Annalisa po. So, hanggang dito na lang ang aking pag-vlog. I think 2 minutes, 3 minutes is fine. Gusto ko po sanang magkaroon ng 5 minutes. Kaso, parang nakakahiya. At hindi ako marunong mag-vlog. But I hope I will gonna try so soon kung paano mag-vlog para po for the future, magagamit ko po yun para ikandidato po ang ating VP Sara dahil love na love ko po siya. Gusto ko po siyang manalo bilang presidente natin para maging kagaya po niya si Tatay Digong. Alam ko po na isa po siyang magiging maganda at huwarang presidente. The best kagaya ng kanyang ama. Dahil Duterte lang po talaga ang sakalang. Hindi po ba? Tignan niyo po naman ang nangyari sa Quadcom. Grabe. Sabi nga ni Kong Marcoleta na may future senator sa 2025 ay Quadcom. Kaya kwak 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 tayo ng kwak kwak. Itong si Luis Tru, si Castro, si Brusas, si Raul Manuel, si Paduano, si Dan Fernandez, si Kong Dila Abante. Hay! Ako, buwisit talaga yung mga yun. Naka-high blood ako. Mamaya matusok ko sila ng karayom eh. Ay, naku. Wala silang magawa sa buhay nila. Bahala sila. Basta ang alam ko. Kung sakali man, gusto kong ipanawagan na ibalik po natin sa Malacanang si Tatay Digong. Tapos, kapag ibinalik niya yung war on drugs, suportahan po natin ng 101% para kahit nandito po tayo sa abroad, mga kababayan, dahil ako po nandito po ako sa Hong Kong, nagtratrabaho po ako rito bilang OFW.
Kapag binalik po niya ulit yung war on drugs, susuportahan ko po yun ng 199% para po malayang makapaglakad sa kalsada ang ating mga anak kapag nakakauwi po sila ng gabi galing sa school. Kasi minsan, gaya nung mga pamangkin ko, nakakauwi na sila, bumibiyahe na sila pauwi, medyo gabi na. Ang nakakatakot, syempre mga babae yung mga yun. Okay lang dun sa anak ko dahil lalaki siya. Pero paano naman yung mga pamangkin kong mga dalaga? Ang gaganda pa naman. Naku, dun nga po sa amin, sa Pangasinan, sa lugar namin, merong isa na biktima ng war on drugs po dun. Ni-rape po siya. Pagkatapos ni-rape, okay lang po sana kung ni-rape siya. Pero ang napakasakit, pinatay, ginahasa na nga, pinatay pa. Kaya, ay nako. Tapos yung ina nung dalaga. Tapos ang nakakaano pa, kasuklam-suklam pa, yung pumatay, yung nanggahasa at pumatay sa kanya. Itinapon lang siya ng hubot-hubad sa bukid. Ang ina nun nasa abroad. Kaya dapat talaga, isang kamay na bakal gaya ni Duterte ang mamuno sa ating bansang Pilipinas para katakutan. At dapat po ang mga drug lords at yung mga magnanakaw sa kaban ng bayan, dapat po yun, bitayin po sila para hindi na sila pamarisan at tularan. At higit sa lahat, bitin po sila sa harap ng gate ng mga munisipyo ng 1 linggo para hindi na sila pamarisan, para matuto yung mga walang hiyang drug lords na yan at mga magnanakaw. Ay naku, na-high blood ako at hindi na tuloy ako makapagborda. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa panunod. God bless and please like and subscribe my channel. Bye-bye!